Mga kaganapan sa ating himpilan, ihahatid sa inyo. #PalaNews. Samantala, matatagpuan pa rin sa mga kabundukan ng Davao City sa Marilog Area District ang ikalawang Indigenous Peoples Community na tinungo ng PAO Legal and Medical Team sa Davao Region, ang tribo ng Matigsalug. Ang tribong ito ay binubuo ng 6 na barangay at ang napuntahan po ng ating team ay ang Barangay Baganihan. Ang mga detalye ay mapapanood sa report na ito. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa sa buhay. On behalf to the whole community of the Matigsalug tribe, I would like to welcome and to acknowledge our guest visitor today, especially the DSD Chief Public Attorney's Office, Dr. Persida V. Rueda Acosta and her company. Palakpakan po natin. Thank you, ma'am, for your time and effort to come here in our community. Maganda po yung sayaw ninyo. Talagang gusto ko na rin sumayaw nung ganun-ganun eh. Maganda po yung sayaw at napaka-graceful. Sang araw sasayawin ko rin po yung sayaw nyo sa Maynila para maipakilala ko ang inyong grupo. Napakasaya ko po dahil napakarami pala nyo dito. Bagamat may kalayuan ang Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City, ay sinikap itong marating ng ating butihing hepe, PAO Chief Persida Acosta at ng PAO Legal and Medical Team upang magkaloob ng libreng serbisyong legal at medikal sa ating mga katutubong naninirahan sa lugar. May kalayuan din to from downtown, nasa mga 3 to 4 hours tayo, di ba, na umakyat. Dito pa nakatira ang mga kapatid natin na from Matigsalug tribe. Matig Salog meaning Matig is place of origin, Salog is river. Yun po yung meaning ng kanilang pangalan. So ang ating mga IP brothers and sisters from Matig Salog, ang source of livelihood nila of hunting, fishing, farming, yun po yung source of livelihood nila. Mahal na pamasahe at bihirang public transportation ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang mga kababayan nating Matigsalug ay hindi nakakadulog sa ating opisina. Kaya isang magandang pagkakataon para sa kanila ang proyektong ito ng PAO. Kaya gusto naming umakyat dito kasi alam namin may mga concerns din sila na legal. So tama nga, base doon sa interview natin, yung mga kapatid natin na IPs from Matigsalog, ang main concern nila yung ancestral land nila, may mga land grabbing na nangyayari, at saka yung, of course, yung pag-rehistro ng kanilang birth at saka kasal. So kung paano siya maging ma-process siya in a legal way. Itong advokasya ni Chief kasi talagang na-touch sila kasi tayo talaga yung lumapit. Ngayon, naintindihan natin yung sakripisyo sa pagbaba nila. The Matigsalug tribe belongs to the minority people in our society. And sometimes our voices cannot be heard by the government agencies. The major concern and problems of the Matigsalug tribe, tribal people are the following. Number 1, the right to be assisted by a lawyer or a right to counsel. Number 2, protection and justice. And thirdly, rights to ancestral domain. And last,
health and education. In terms of health and education, the Matigsalog people, mahina po talaga, ma'am. I think some of the tribes are hesitant to come into the hospital because of the financial incapacity. Sa kabuuan ay naging maayos ang aktibidad. Katunayan, marami ang natulungan ng nasabing legal and medical mission. Papasalamat ako sa mga public attorneys natin dito kasi napakaganda ng pag-organize nila, no? Maayos na maayos. Tumulong din ang mga local barangay officials at ang local government, ano? At napakaganda at malinis, maayos lahat ang pagsiservisyo natin ito, no? At napansin nga namin, napakarami pamilya ang pumunta dito at nagpapa-check up, no? Nagkukonsulta sa ating mga abogado. Para naman sa ating legal and medical team ay isa itong hindi makakalimutang karanasan dahil hindi lamang sila nakatulong sa ating mga katutubo, nasaksihan din nila ang mayabong na kultura ng ating mga kapatid na Matigsalog. Ang maganda dito ay bukod dun sa dami ng pagpunta dito ay ipinapakita sa atin yung kanilang kultura. No, makikita mo, merong gumagawa sa kanya, naghahabi diyan ng mga nakikita natin mga produkto na ginagawa nila at yung pagsasayaw nila, yung musika nila, pinakita nila sa atin. Nakakatuwa kasi hindi naman natin to makikita o mapapanood sa ibang sa TV, makikita mo aktual na sumasayaw, aktual na tumutugtog, aktual na kumakanta. Kaya masaya-masaya tayo. Yung exposure natin dito kakaiba Napakatagal na, 20 taon na tayo nagpupunta sa mga jails, no? Sa mga nakakasalamuhan natin, mga PDLs, buong Pilipinas. Nagawa na yan ng Public Attorney's Office. Pero ngayon, pagpunta natin sa komunidad, lalo na dito sa mga indigenous people, sa cultural minorities, kakaibang experience ito para sa team natin ng mga lawyers at saka doon sa mga doktor. Bagamat walang hinihintay na kapalit ang pagtulong na ito ng ating tanggapan, sapat na ang masaksihan ang mga ngiti at taos-pusong pasasalamat ng ating mga katutubo. These medical legal activities created by the Public Attorney's Office National is the avenue which our concern and problems on matter of legal services will be heard. And for that, thank you very much, Ma'am, Dr. Persida Virueda Acosta, and to your company to come here for this activity. Ako gyud kong pasalamat sa buhing at Dios kay nakaabot gyud diri ang attorney uban ang mga doktor. Ang attorney naghatag sa amo og katinawan sa among mga problema. Ang doktor po salamat sa mga tambal na ilang hatag alang kanamo sa mga masakiton nga mga lumad. Dagang salamat po sa mga doktor kay attorney nga Rueda Acosta tungod kay niya katabang sa mga tambal sa mua o naghatag po og kalipay. Persida Acosta, nagmamahal sa bayan. Ako si Geraldine Ranyes para sa #PalaNews. Persida Acosta, hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan.